Hello, and welcome to the CCF Online channel. We are excited for you to be part of another worship experience. We pray that what you learn here today will deepen your relationship with Jesus. Enjoy the message. Maligayang araw ng mga puso para sa bawat isa. Okay ba yun? Pakibati niyo po yung katabi niyo ng Happy Valentine's. Ayan. Alam nyo, kahapon nagtatalo-talo sila. Sabi niya, ayoko na niyang Valentine's Day na yan kasi hindi mabuti yan sa marami. Yung mga dalaga, mga nalalagay lang sa alanganin. Alam niyo po ba, ayon sa pag-aaral, pagdating daw ng Valentine's Day, ang dami daw nabubuntis ng walang asawa. Kaya ayaw na nila yan, sabi nila. Kasi alam nyo, kaya nangyayari yan kasi mali yung intindi ng tao tungkol sa pag-ibig. Amen po. Kaya po itong buwan na ito is our love month. Kaya ang ating serie tungkol sa pagmamahal. At hindi lang yun, napakaganda because this is also our mission month. Just to remind us that we are accomplishing the mission not as a project, not as a goal or a dream to achieve, kundi dahil ito ay ating expression ng pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Amen po? Kaya nararapat lang po na itong pag-ibig na to ay talagang pagyabungin. Pero itong pagmamahal na yon ay hindi yung kapareho ng pag-ibig na naiisip ng mundo. Para magkaintindihan tayo ng mabuti. Tinignan ko lang Hindi ko kasi nagawa nag-suggest nga nung kaibigan ko kanina, sabi niya, ng isa sa mga kapatid natin, sana nag-interview pala tayo ng mga what is love? Diba? Nung kayo po high school, gumagawa kayo ng scrapbook. Ang tawag doon, Slam book pala, scrapbook. Kasi ni-scrap na yun after Slam book. Nakalagay na, what is love? Surprisingly, yung tanong na yan, kahit tingnan nyo po sa internet, without considering the Bible, hindi nyo ipapansin yung Bible, huwag nyo titignan yung mga bagay, sa mga bagay ng mga Christians. Pag tinanong nyo, what is love? Laging ang tutukoy po nila, either tungkol po sa emotion, di ba? Tungkol sa damdamin. Iba naman po ang isip nila pag sinabi mong pag-ibig, tungkol po sa sex. Yun po ang kalang naiisip. Na para ang pagmamahal, hindi mo hihiwalay doon. Alam nyo, yun po ay maling pananaw tungkol sa pag-ibig. Kasi tingnan nyo po, kung ang pag-ibig ay damdamin lamang, mauutos mo ba ang nararamdaman? For example, sabi mo sa katabi mo, malungkot ka, nanalo ka ng loto. Hindi ko kayo hinihikayat magtaya. Ang sinasabi ko lang, nanalo ka lang. Di ba? Baka iba kasi nagagalit agad, Pastor, pwede ba yun? Wala akong sinabi. Ang sabi ko lang, sabayin na natin. Nagwagi ka na lang ng raffle ng kotse. Tapos pag sabi, malungkot ka. Pwede mo bang iutos yung maging malungkot? Damdamin yun Ang damdamin, hindi pwedeng utusan. Naintindihan po natin? Ngayon, ang pag-ibig ay hindi basta damdamin kasi nauutos Pag-isipan niyo mabuti ito Kaya marami nagsasabi para bagay yung pag-ibig parang walang control. Kaya meron kayong maririnig na saltang, I fell in love. yung salitang, I fall in love with you. Yung mga ganon, alam nyo, hindi totoo yun. Kasi pag sinabi I fall in love with you, kasi nungalingan nyo, nadapa ka? Nalaglag ako, ganon yung pag-ibig. Hindi ganon. Ang pag-ibig po ay higit pa dyan. Katingnan natin, dahil ito po ay napaka-importante sa ating aralin. If you remember, last week we emphasized, grow in love for God. Kasi yun po ang unang bagay na dapat nating maintindihan. Kaya yung mga gusto po maglingkod sa Diyos, yun din ang kanilang isip. Kaya doon sa panahon ng Israel, ito mga Pharisees, ito pong mga Levites, gustong-gusto nila, ang dami nilang batas, ang dami nilang commandments para tiyakin nila that they will please God. Kaya lang, ang tanong nila sa Panginoon Jesus, ano ba talaga yung pinaka-importante? So ang sagot ng Diyos, tingnan niyo po yung sagot ng Panginoon Jesucristo, anong pinaka-importante? Sabi ni Jesus, and He said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the great and foremost commandment. Pansin niyo po, tapos hindi lang sabi niya, and the second is like it. Kumbaga, kapareho noon, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Ang sabi ni Jesus,
kung babasahin nyo yung Bible, sabi niya, at bibigyan nyo ng buod ang lahat ng nasusulat dito, dapat lalalim ka sa pagmamahal mo sa Diyos at sa iyong kapwa. Napansin niyo po ba minsan kapag tayo na po ay feel natin, lumalago na tayo sa kaalaman sa Bible, anong napansin niyo pong nagiging ugali natin? Ang dali na ho nating magmatsyag at pumansin ng pagkakamali ng ibang tao. Napansin niyo ba yon? Hello? At yan, hindi kayo sa service, sa 3 o'clock, nasasanay na kayo. Habang lumalago kayo sa Lord, ang tinitingnan nyo na kagad, ay, natutulog siya, oh. Uy, grabe, natutulog, oh. Naging mapaghusga na, no? Nagmana na kayo sa pastor ninyo. Napansin niyo po ba yon? Dapat hindi ganon. Dapat, lalo tayong napapamahal sa Diyos, lalo tayong napapamahal sa ating kapwa. So, pansin niyo, ito'y utos. You shall love the Lord. So, hindi ito parang emosyon lang na hindi mo makontrol. Ito ay inutos, ibig sabihin ko, ito'y inutos, ito isang bagay ng desisyon. Tama ba? Ito ay pagpili. You have to choose to love. Sa madalit salita, talagang ito po ay didesisyonan ninyo. Ito isang bagay na pipiliin ninyong gawin. Ito isang bagay na pinag-isipan ninyo, kaya nga ho, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Ibig sabihin, ini-involve nyo yung buong pagkatao ninyo. So, pinag-iisipan nyo ito ng mabuti. Kaya ang pagmamahal ay hindi aksidente. Ito ay dinidesisyonan. Okay po ba? Buong pagkatao mo involved. Pakisabi mo sa katabi mo, kaya, hinahamon kita, magmahal ka sa Diyos, piliin mong mahalin ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, piliin mong mahalin ng Diyos. At ang iyong kapwa, tulad ng pagmamahal mo sa sarili. Ayan, katulad ng iba sa inyo, pinili nilang hindi magsalita. Ganun lang. Pinili mo yun eh. Kasi yun ang desisyon mong ginawa. So in the same manner, ganun din ang hamon sa atin. Last week, tiningnan ho natin kung ano yung sukat ng ating pagmamahal sa Diyos. Tama ba? Ngayon naman, titingnan natin yung ikalawang bahagi. Love your neighbor as you love yourself. Kung susukatin yung ating pag-ibig sa ating kapwa, anong sabi? How much do you love others? Naalala ko sa eskwelahan, sabi ko, anak, anong pangarap mo? So, salta si Jose. Sabi niya, gusto ko pong maging doktor. Bakit anak? Ang ganda-ganda. Sabi niya, gusto ko pong makatulong sa aking kapwa. O, di ba? Sarap, no? Yan nun ng mga bata eh. Ikaw naman, iho, anong gusto? Gusto kong maging pulis. Bakit po? Gusto kong makatulong sa aking kapwa. O ikaw naman, tinanong naman yung iha, gusto ko pong maging guro. Gusto ko pong makatulong sa aking kapwa. Eh, ikaw naman, sabi niya, Juan, gusto ko pong maging kapwa. Ay, bakit? Para lahat sila tumulong sa akin. Ganyan ang problema ng tao. Masyadong makasarili. Hindi iniisip yung pong bagay ng iba. Iniisip lang sarili. Now, tingnan niyo po ito. Sa Panginoon, kung tayo po'y Christian, mas higit pa doon ang hinihinahanap ng Diyos. Hindi lang yung mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Magugulat kayo, kapag naintindihan niyo ang Kristyanismo at naintindihan niyo ang pag-ibig ng Diyos, He will require you something more. Ganun ba? Bakit? Tingnan natin. Sabi ni Jesus, a new commandment I give to you, that you love one another. Kung ito lang ang utos, luma na yan. There's nothing new about this. Tama ba? Kasi lagi na sinasabi, love one another. Pero ngayon, doon dating sukatan, katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang problema sa ating lahat, hindi rin natin alam ano ibig sabihin ng mahal ang ating sarili. Kasi tingnan ninyo ha, yung ibang tao, pag mahal mo yung sarili mo, ibigay mo lahat ng gusto. Hindi mo rin talaga mahal ang sarili mo. Kung bibigay mo lahat ng gusto ng katawan mo, hindi mo mahal ang katawan mo. Bakit ko nasabi yan? Gustong-gusto ng katawan mong matulog. Tama ba? Pero pag tulog ka ng tulog, hindi ka magtatrabaho, mamamatay ka sa gutom. Tama? Ngayon, gustong-gusto rin ng katawan mong kumain. Pagkain ka ng kain, kahit bawal, patay ka rin agad. Bakit? Baka maatake ka sa puso. O magkaroon ka ng maraming sakit. So maging yung bagay na yun, hindi natin alam kung ano yung gusto natin, hindi natin alam paano magmahal sa sarili. Naintindihan po natin. Marami sa atin, puyat ng puyat. Puyat ng puyat kasi gusto natin trabaho ng trabaho. Gusto natin kumita. Dahil isip natin, yun ang expression ng pagmamahal natin sa sarili natin. But ganun pa rin, hindi natin alam mahalan sa sarili natin. So if we do not know how to love ourselves, how can we love other people? Yun ang malaking problema. Kaya minsan tinanong nga yung kaibigan ko do you love yourself? Siyempre naman. Okay, how do you care for yourself? Yun ang tanong agad eh. Kaya nga, pero yung bagay na yun,
Kung yun na nga, ang hirap na nga, paano pa? Sabi ni Jesus, even as I have loved you. Sa madalit salita, ito na ngayon ang batayan. No longer about yourself, but as I have loved you. Kung gusto mong malaman, kung mahal mo yung kapwa mo, mahalin mo siya kapareho ng pagmamahal ko sa'yo. Kasi yung alam doon, mas tiyak tayo doon. Bakit? Alam natin, kapag mahal tayo ng Diyos, alam natin, alam niya at kilala niya tayo. Alam niya ang ating kakayanan. Alam niya ang ating limitasyon. So He understands exactly what we need. And He provides for that. Naintindihan po natin. Kasi sabi ni Jesus, love them as God, as Christ love you. Now listen to this. By this, all men will know that you are my disciples. Sabi niya, dito malalaman ninyo na kayo nga'y alagad ko. Sa madalit salita, alam ninyo kung talagang kayong tagasunod ni Kristo dahil sa pag-ibig. Naintindihan po natin. Yun ho ang ating palatandaan na tayo ay kabahagi ng katawan ni Jesus. Huwag na natin pag-usapan, ako, Christian ako, sa langit ako pupunta. Huwag ganon. Ito lang ang tanong. Mahal mo ba ang kapwa mo tulad ng pagmamahal ni Jesus sa'yo? So kung hindi maliwanag sa'yo yung pagmamahal ni Jesus para sa iyong pagkatao, hindi ka makapagmamahal sa iba ng ayon sa panawagan mo bilang Christian. Okay ba yan? Nagkakaintindihan tayo? Kaya sabi niya, if you love one another. Natuloy tayo, tingnan niyo lang po paano magmahal si Jesus? Listen to this. Sabi ni John, we know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Uy, paano daw magmahal? Paano tayo minahal ni Jesus? Pakisabi mo sa katabi mo, bago siya matulog. Sabi mo, namatay si Jesus para sa'yo. Okay? Para sa akin. Sabi mo para sa akin. Sumunod ka para hindi ka matulog. Now, namatay siya para sa akin. Kaya naman, handa akong mamatay para sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo. Handa ka bang mamatay para dyan? Grabe naman. Ba't yung pinagtawanan? Parang ang sinasabi nyo, mapapatay ko to. Ako mamamatay para sa kanya? No way. Parang ganun sinasabi mo eh. Yung tawa ninyo, nakakatakot ha? Hindi kasi yung tawa, parang gusto mong patayin yung katabi mo eh. Lalo siguro kung asawa mo pa yan. Ay, hindi naman. Sabi ko, gusto ko nang yariin. Hindi ganyan. Kaya sabi ng Bible, ito ang idea. Sabi niya, if you want to love your brothers, ang isang tanong lang, are you willing to die for that person? Obviously, you will not be willing to die for yourself. You will always preserve your life. Kaya if you love your brothers as you love yourself, hindi ka magpapakamatay para sa ibang tao. Tama ba? But if you love as Jesus loved you, then God is telling us, are you willing to die for your brother? Yun ang mahirap na tanong. Kasi kahit ako, aaminin ko sa inyo, hindi ko magagawa sa inyong lahat yun. Naintindihan po? Hello? Sa unang isip ko, alam ko hindi ko kakayanin. Pagkatapos buong tulugan, tapos mamamatay ako para sa'yo. Yun yung normal kong pagkatao. Kaya doon ko naintindihan na hindi ko to kaya on my own. Unless the love of Jesus becomes so real to me. And that Savior who died for me lives within me, then I cannot love. Kung hindi mabubuhay yung namatay na Jesus na yan sa akin, hindi ako makapagmamahal. Nagkakaintindihan tayo? Hello? Andiyan pa ba kayo? Mamaya papaliwanag ko ng mabuti para lalo tayo magkaintindihan. Now, tingnan po natin. Kaya naman, ito naman ang maganda. Kahit na pakiramdam nyo parang, ako rin, hindi ko kaya yan. Parang hindi ko kaya ata yan, malabo yan. Huwag kayong mag-alala. Mabait ang Diyos, napakabuti ng Diyos. Alam nyo bakit? Alam niya rin na hirap tayo sa ganyan. Kahit na naging Christian ka ngayon, hindi ka agad mamamatay para sa ibang tao. Kaya nga, kailangan mo mag-grow. Kaya ganun na lang ang prayer ni Paul. Sabi ni Paul, and this I pray, that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment. Kasi ang una kagad sasabihin ng Lord, gusto kita mag-grow pa. Mag-grow ka sa pagmamahal. In all knowledge and discernment. Bakit? Kasi maraming agam-agam sa atin. Kung mamahalin ko to, Pastor, kung halimbawa lang may nangangailangan sa akin dito, paano kung niloloko niya lang ako? Paano kung binawalang niya lang ako? Mamahalin ko pa rin yung taon to. Kaya nga may kasamang knowledge and discernment eh. Hello?
Kaya yung bagay na yon, hindi naman ito yung pagpapabaya. I love you. Hindi kasi ito his feelings lang eh. Ginagamit din ng utak. Kasi ang daming ganyan, no? Meron po akong nabasa. Yung babae, meron pong nanligaw sa kanya. 40 na siya, 40 yung babae. May nanligaw sa kanya. Umaattend ng service. Umaattend, ako, kumakanta, tumataas ang kamay. Ngayon po, di sabi nung babae, Christian na talaga ito. Nagtataas pa ng kamay. Di ba? Christian na. Di kinasal na sila. Nagpakasal. Nung napangasawa na po, ginugulpi siya. Nabulago yung babae. Tapos yung lalaki, sabi niya, hindi na umaattend ng service. Sabi niya, umattend lang ako dahil nililigawan kita, no? Nakita kita, nagtataas ka ng kamay, hindi mo ba mahal si God? Anong tataas ang kamay? Gumagaya lang ako sa iba, no? Kaya, kung wala kang discernment, wala kang knowledge, maluloko kang talaga. Ang daming ganyan, iniisip nila, 40 na ako. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong pag-ibig. Nako, 40 ka na rin lang naman, magtiis ka na. Hindi, sayang naman yung pinaghirapan mo. Diba? Parang nang maloko ka, kaya nga, kailangan mo mag-pray. Hindi naman tapos eh. Hindi pa naman tapos eh. Diba? Kaya yun din ang prayer ni Paul. I pray na lalo kang lumago sa pagmamahal. Kaya ang ating topic this afternoon, ang pamagat po is grow in love for others. Pakisabi sa katabi mo, grow in love for others. Gusto ng Diyos lumago tayo. Gusto ng Diyos lumago ang ating pagkaunawa sa pagmamahal. Para gusto niya rin ma-express natin to sa ibang tao. Kaya ito po yung challenge sa atin. Now look at this. Kasi itong pagmamahal na to, napaka-importante. Kasi sabi nga ni Paul, sabi niya, kung ako, nakakapagsalta ako ng iba't ibang wika, pero wala akong pagmamahal, kahit na nakapagpapropesiya ako, kahit na meron akong kaalaman, dami kong alam, kahit mataas yung pananampalataya ko, pag sinabi ko dito, alis ka dyan, umaalis yung bundok, lumilipat. Sabi niya, pero kung wala akong pagmamahal, wala akong silbi. Sabi niya, kung ako, kahit na, bigay ko pa yung ari-arian ko, lahat ng yaman ko, bigay ko pa sa mahihirap, para mapakain ko sila, at pasusunog ko pa yung katawan ko. Pero kung wala akong pagmamahal, wala rin akong kwenta. Alam nyo, huwag na tayo lumayo, tingnan lang na natin yung bansa natin. Ito isang malungkot na realidad. Mayroong isang Koreano na ang pangalan niya po ay Jaehyun Kim. Okay? Itong Koreano na to, siya po ay nagpunta rin sa Pilipinas, nagkalat ito ng sulat sa email. In-email niya itong sulat na ito. Mahaba yung sulat niya, pero binigay niya lang isang bahagi ng sulat na napaka-importante nating marinig bilang mga Pilipino. Pakinggan niyo mabuti. Sabi niya, ang mga Pilipino laging nagrereklamo sa korupsyon sa Pilipinas. Sa palagay ninyo, korupsyon ba talaga problema sa Pilipinas? Palagay ko hindi. Naniniwala ako na ang problema sa Pilipinas ay kawalan ng pag-ibig sa Pilipinas. Grabe, no? Sabi niya, hindi naman ninyo mahal ang Pilipino eh. Sabi, hindi naman ninyo alam ang mahal ang Pilipinas. Sa kanta lang natin alam yon. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Biblical yun eh. Para masabi mo mahal mo yung bansa mo, dapat mahal mo yung katabi mo bilang Pilipino. Tama ba? Handa ka mamatay para dyan. Tama ba? Katingnan nyo yung kalye natin. Unahan. Kasi nga, handa tayong mamatay. Pag-isipan nyo mabuti. Di ba ang laking problema natin? Sa totoo lang. Kahit nga ako na, nahihiya nga ako kanina kasi may nakat ako kanina eh. Kasi nga naisip ko, parang nagmamadali ako, hindi ko naisip ibang tao. Pag ganun ko, sabi niya, binusinahan niya ako. Kumuha akong ganyan, sabi, hindi naman ako makikita, kaya lang, nasa loob na. Pero nahiya ako, sabi ko, Panginoon, nakakaya naman ako. Oo nga. Sabi ko, kasi parang inherent na sa'yo, na ang mundo magsisilbi sa'yo. Sabi niya, ang pagmamahal, ikaw magsisilbi sa ibang tao. Kaya bago ka man lang tumawid, tumingin ka naman sa kaliwat sa kanan. Kasalanan niya yun, doon siya nakatingin. Hindi, ikaw hindi nakatingin. Tama ba? Kaya doon pa lang nahihiya na ako. Ang aminin sa'yo, nahihiya ako kasi kanina ko lang nagawa eh. Hindi ko napansin siya dahil hindi talaga ako namamansin sa iba. Dahil nga ako'y makasarili. Tama yung isang comic strip, sabing ganon. Ang problema natin ng mga tao, tuwing mag-iisip tayo, iniisip lang natin ang ating mga sarili. Hello? Kaya ang Panginoong Hesus, hindi niya nga inisip ang sarili niya eh. Kasi kung siya lang, He's already comfortable in heaven. He does not need us. When He created us, He was already there existing. But He created us. Na tayo pa'y nagkamali. And yet, He was not thinking about Himself. He was thinking about us. So He came and died on the cross for you and for me. Kaya ang lungkot. Kaya sabi ni Jaehyun Kim, siya nagsulat ito ha. Sabi niya,
The Philippines is the only Christian country in Asia. Pak! Ang sakit naman. Kung naintindihan ng Christian ang totoong message ng Christianity, which is to love God and to love our neighbor as Jesus loved us, sabi niya, di sana ang ganda ng Pilipinas. But the truth is, despite the fact that we are the only Christian country in Asia, we do not exemplify the love that Christ wants us to tell the world because we do not love each other. Hello? Andyan pa kayo? Hindi ko kayo pinapagalitan ha, kasi naalala ko sabi ng anak ko, Papa, pag pinapagalitan mo ako, hindi kita pinapagalitan dahil hindi ako galit sa iyo. Minamahal kita, kaya kita sinasabihan. Magkaiba yun. Nagkakaintindihan? Yung motibo ko, pagmamahal. Kung galit ako sa iyo, dapat hindi na kita kinausap. Galit ako eh. Nagkakaintindihan tayo. Ganon din ang gusto kong paunawa sa atin. Now listen to this. Sabi niya, siya nagsulat ito, hindi ako ha. He noticed that the Catholics, in fairness, even the CCFers, the non-Catholics, like to go to church and pray, but afterwards, they don't change. Faith should come with action. Hindi ko nilalahat, siyempre. Sabi nga ni Samuel Chan, 10% lang ang demonyo. 10% lang ang demons. Pero ito ang sinasabi ko sa atin. Ito malungkot. Sabi niya, we love to come to church. We love to pray. Kaya ang bansang Pilipinas is a very prayerful country. Kaya nga minsan nagsalta ako sa isang ahensya ng pamahalaan, hindi ko nasasabihin sa ko ano, nagsalta nila ako ng 5 minutes, sabi ko sa kanila, ang bansang ito'y maka-Diyos, pero walang takot sa Diyos. Tama, mali? Kaya nga, di ba kayo nalulungkot na minsan hindi kayo makama-worship ng diretso, parang pagkanta nyo gano'n, Hosanna! O, pag titingin ka sa bag mo, Hosanna! Pag nawala, Hosanna! Hosanna! Himala! Ganun, di ba? Ang hirap naman nun, di ba? Parang ang lungkot, parang kumakanta ka na lang sa Lord, hindi ka makakonsentrate ng gusto kasi iniisip mo yung gamit mo, baka mawala. At nasaan ka? Kumakanta sa service. Siyempre, hindi dito. Pero ganun pa man, yun na isang realidad. Kaya naalala ko, may mga Christian pa noon, dati mayroon pang karatula, bawal ang tuwawid, nakakamatay. Yung mga Christian hindi takot mamatay, dala lang yung Bible, tumatawid. Tumatawid sila! Wala silang takot sa kamatayan! Pero, nakakalungkot. Kaya sabi nga he talked to many Filipinos, most of them would leave the Philippines given a chance. Si Jayon Kim nagsulat niyan. And it's painful to hear that somebody else will tell us what's wrong about us. Di ba ang sakit? Hindi ho madaling pakinggan yan. Kaya nga, let me teach you. Allow us to learn together. May the Lord teach us all. Paano ba talaga magmahal? Why is it so important? Ito ang napaka-importante. Buti na lang, sa Bible, merong ganyang kwento. Merong isang isang scholar, isang lawyer. Ganito ang nangyari sa Lucas. At itong ating pag-uusapan. And a lawyer. Ibig sabihin ng lawyer dito, hindi yung abogado na nakikipagtalo sa trial, para sa trial ng isang tao. Itong lawyer na to, meaning to say, a scholar. Scholar siya ng Old Testament. Scholar siya ng Bible at that time. At sabi nga noon, stood up and put him to the test. Ito po ay teacher, most probably teacher sa isang universidad with regards to Old Testament teachings. And sabi niya, teacher, what shall I do to inherit eternal life? So anong hinahanap niya? He was thinking about eternal life. Sabi niya, ano bang dapat kong gawin? Everybody desires that. We want to be sure about our eternity, that when we die, we know that we will go to heaven. Yun ating gusto. Because whether we like it or not, every one of us will soon die. Tama ba? Wala naman dito hindi mamamatay eh. Tingnan mo lang yung katabi mo eh. Tingnan mo lang yung katabi mo. Maaring andyan yan ngayon. Baka next Sunday, wala na. Wag naman sana agad. Pero, ang ibig ko lang sabihin, walang permanente sa atin. Lahat tayo mamamatay. So somehow, we want to be sure that we will go to heaven. Itong lawyer na ito, he been studying the scripture and he wants to be sure that he will go to heaven. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Okay, anong sagot ni Jesus? Sabi ni Jesus, and he said to him, what is written in the law? How does it read to you? Ikaw, dahil ikaw naman ay guro, anong basa mo? Anong tingin mo? What do you think is the way to heaven? I want you to know because you've been teaching these people about the law and I want to see whether you really understand what you're teaching. No, ito yung sabi niya. So sumagot si Jesus. And sabi ng mama, yung lawyer, and he said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And your neighbor as yourself. Wow! Alam na alam niya. Because he's been teaching about this.
He knows the summary. He knows exactly what God requires of them. Sarang sinasabi sa kanya ng Diyos, okay, based on the law, you need to perfectly obey this, then you will be assured for your eternity. Tama ba? Ngayon, sabi niya, alam niya, maraming tao alam nila. Ang problema lang, nung sinabi niya ito, sabi ni Jesus, and he said to him, you have answered correctly. Hindi mali ang sagot mo. Tamang-tama. Eksakto-eksakto. Kaya naman, do this and you will live. Ibang usapan na to. Alam niya, pero yung do, mahirap ata yun. Tayo na lang. Mape-perfect mo ba yan? As in, with all perfection, you will love God with all of your heart, with all of your mind, with all of your strength, with all of your will or soul. Pag-isipan niyo mabuti. Kaya mo ba? Tingnan mo katabi mo. Wala nang strength. Pag-isipan niyo mabuti. Doon pa lang, sabi ni Jesus, I'm not talking about what you know. I'm talking about what you're doing. Tama? Hindi issue dito yung alam mo. Hindi issue dito na nagsisimba ka. Hindi issue yon. Ang issue, ginagawa mo ba yung pinagagawa sa'yo? At doon pa lang, maliwanag na kaagad. Teka muna, hindi ko ito kaya. Kaya nga sabi ni Jesus, look at this, sabi ni Paul sa Galatians, the only thing that counts is faith. Wow, faith, but expressing itself through love. Kung meron kang faith, pero wala ka namang love, yung faith mo, fake. Hindi totoo. Naintindihan? Kaya gusto nyo malaman ang totoong Christian? Tanungin nyo yung katulong. Tanungin nyo yung kasama sa bahay. Tanungin nyo yung kapitbahay. Tanungin nyo yung kasama sa small group. Tanungin nyo yung mga tao sa paligid. Then you will know. It's not about the Bible he carries. It's not about the Bible knowledge he has. Hindi yun ang tanong. Tanungin mo yung kanyang supplier kung nagbabayad siya ng utang. Tanungin mo yung kanyang kliyente kung nagtatrabaho siya ng maayos. Tanungin mo yung kanyang boss kung talagang makikita yung pagmamahal. Tanungin mo yung kanyang asawa. Tanungin mo yung kanyang anak. Then you will know. Kasi sabi niya, do this and you will live. Alam nyo, mayroong isang bagay na nakakatuwa dito. Kasi ito pong bagay ng pagmamahal. Hindi sinabi ni Jesus, mali ka. Tama yung sinasabi mo. Kanya lang, ito sinasabi ng Panginoon. Yung love mo will determine your eternal destiny. Because it is our eternity code. Naranasan niyo na pong maggamamit ng ATM? Na kailangan mo ng PIN code para ma-identify kung sino ka? Meron ganon? Okay. Ganon din ito. Gusto mo malaman totoo kang Christian, anong PIN code mo? Love. Love. Pag-isipan niyo mabuti. Pagdating sa langit, yun na lang manatitili eh. Hindi yung yaman mo, hindi yung nakamit mong accomplishments or titulo, hindi yun ang sukatan. Yung pagmamahal na meron ka. Kasi isipin nyo, gusto mo bang kasama yung isang taong kagalit mo sa mundo? Kunyari, sa langit kayong ganyan, magkagalit ko yung katabi mo, gusto mo magkasama pa kayo, lagi kayong magkagalit for eternity? Obviously, hindi. Kaya ayaw ng Diyos ng anumang galit sa lupa na isama pa sa langit. Kaya nga sabi sa mga nagmamahal, magpatawad. Tama? Tama po ba? Kaya, yung pagmamahal ang sukatan, yun ang ating eternity code. Now, listen to this. May sabi ng Bible, look at, sabi ni John, the one who does not love, does not know God, for God is love. Kaya nakakapagtaka minsan po, alam nyo, kaya kailangan tayong mag-grow. Minsan nakakalungkot isipin na, minsan yung mga Christian, ang daming sama ng loob. Kaya, di ba kayo ang dami ko natatanggap na sulat. Mga membro ng ibang church, hiwalayan ang hiwalayan. Galit dito, galit sa pastor, galit sa membro, galit sa isa't isa. At ang tawag nila sa isa't isa, Christian. And they know God. When I was younger, I was holding a church somewhere in the northern Luzon. Di ganito, no? Ang kanta ho, we are one in the bond of love. Nagkakahawak ng kamay. We are one in the bond of love. Umiiyak pa yan. May luha mga tulo. Pero ito po, pagkatapos, magmi-meeting na ho kami. Elder to, ha? Ano nga pinagsasabi mo sa likod ko, ha? Kung gusto mo talagang away, doon tayo sa labas. Batang-bata pa lang po ako noon. Nang pastor ko, may chicharon sa harapan ko. Kumakain ng chicharon. Sabi niya, naghahamon na nung suntukan eh. Sabi ko, sandali lang po.
wag sana kayo magagalit. Sabi ko, kapapalit-palit ko pa lang yung pastor na una, patay na. Dahil sa asuntukan. Exaggerated yun, hindi totoo yun. Tinanggal. So akong pinalit. Pagpalit kayo, sabi ko, bakit po kayo nag-aaway? Di ba ho, magkapatid naman kayo sa Panginoon? Bakit kayo nagsusuntukan? Bakit na naghahamunan? Di ba sabi ng Bible, di bali na kayong malamangan kaysa kayo manlamang? Sabi niya, kasi siya kain na ho kayo ng chicharon. Alam nyo, doon po ako namulat sa realidad. Ganito pala nangyayari sa amin. Kaya alam nyo kapatid, hindi kita huhusgahan. Pero isang bagay lang na alam ko, I don't care what you say. I don't care what you're telling me. Even if you say that you're a Christian, the test is, do you love one another? If you don't know how to love, how can you say you belong to God? Because God is love. If you're a Christian, God is in you. If God is in you, how can you not love? Because God is love. Nakakanindihan tayo? Kung ang Diyos ay pag-ibig, imposibleng ang merong Diyos na hindi magmamahal. Nakakanindihan? Kaya hindi ko makompute yung magkapatid, hindi nagpapansinan, hindi mag-uusap, pero they call themselves Christians. Hindi ko maintindihan yung hindi magkakapatawaran, hindi nagpapansin, magkasama sa bahay, and yet they call themselves Christians. Hindi ko maintindihan yung pong mag-asawa, parehong Christian, dadayain niya yung asawa niya, and sasabihin niya, mahal niya ang kanyang asawa. At dadayain niya, mangdadaya siya, kukuha siya ng ibang babae. At sasabihin niya, mahal niya yung babaeng yun, samantalang hinahatid niya sa impyerno. Pag-isipan niyo nga mabuti. Kaya ito ho, isang issue na, kung talagang mahal mo ito and you're headed to eternity, then you're thinking about your relationship with God, and because of that reality, of God reality in you, you love. Di bali ng lugi ka, huwag ka lang manlulugi ng iba. Pakisabi mo sa katabi mo, di baling lugi ka, huwag mo lang ako yung damay. Huwag ka lang manlulugi ng iba. You see, love is not an idea, it is a person. He is God. Yung God is love, not love is God, but God is love. If God is real in you, surely you will love. Yun lang naintindihan ko. Simple lang pagkaunawa ko sa buhay. Kaya sabi ng Bible, look at this. If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For the one who does not love is his brother whom he has sinned. Cannot love God whom he has not sinned. No, sabi niya, paano mo sasabihin mahal mo ang Diyos, hindi mo nakikita? Yung nakikita mo, hindi mo mahal. Kaya doon ko naintindihan, mga Pharisees, they thought they loved God. But when God became human, they rejected Him. Madaling sabihin yon, I love Jesus. Pero yung tingnan mo lang katabi mo, can I love this person? Hindi mo siya kilala. Yun lang magkasama kayo sa elevator, hindi kayo magkakilala. Can you honestly say, you love that person? Simple lang. Habang naghihintay ka na elevator, pumasok ka na, sinarado mo na. Sabi ni isa, mamaya ka na. Diba? Wala man, hindi mo lang intayin, buksan mo ulit yung pinto para, yung iba nakaganyan lang. Hindi kayo dito, sa mall yon, sa mall. Wala silang pakialam. Bakit? Kasi yung isa nga naipit pa, kasi nandun sa nakatapat na sa control, nakaganyan lang. Naumpog siya. Love. Pag-isipan ninyo. And I pray na hindi yan nangyayari sa atin. Okay pa? Sabi mo sa katabi mo, hindi sa atin yan ha, hindi sa atin. Magkapatid tayo. I love you. Diba? I love you. Now let's continue. Tingnan niyo po, importante ito. Tingnan niyo ha, sabi ng Bible. Ito pong hindi niya naintindihan. Napansin niyo yung word, do and live. Tama? Do and live. He was expecting somehow, this scholar, this lawyer, he was expecting na ang sasagot ng Diyos, ganito yan, gusto mo to eternity, you follow me. Ini-expect niya kagad na gano'n. Hindi eh. What is written in the law? I will not be contradictory. I will never do something in contradictory to the law. Sabi niya, I will always follow the law. Why? Kasi sabi ni Jesus, ito exact sinasabi niya. Nasa Bible din yun. Do and live. So you shall keep my commandments and my judgments by which a man may live if he does them. Nasa Bible pa rin yun. Ang hindi niya naalala, if he is a teacher of the law, dapat naintindihan niya rin yung karugtong. I am the Lord.
The law, yung Diyos na nagbigay ng law na yan, is still the same God you're talking to now. Kaya sabi niya, if you will not consider me as your Lord, surely you will not love. Tama? And sabi niya, alam mo, pero hindi mo ginagawa. Bakit? Alam mo lang sa utak, pero hindi mo binibilang yung Diyos na dapat mong pinaglilingkuran. Kaya nung sinabi niyang, do and live, he was quoting from the scripture. Now, this is something important. Kaya sabi rin ni Jesus, look at this, he who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and will disclose myself to him. Now listen to this. Sino nagsasalta dito? Si Jesus. Tama? So sabi niya, kasi maraming tao, I love God, but they will reject Jesus. And sabi niya, if he who loves me, una, they will keep my commandments. And I will assure you, my Father will love you. And I will love you. At ang pinakamagandang bahagi, sinabi niya, and will disclose myself to Him. Alam nyo, marami tayong idea, si God. Pero to experience God, yung manifest presence ni God, yung reality ni God sa buhay mo, ibang usapan yun. It will only happen if you will obey Him. Naalala ko po, nung binata pa po ako, meron po akong kasintahan na hindi humana ng palataya. Nasa service po ako. Sabi ng Lord sa akin, give up mo na siya. Lord, wag naman po. Siya sumasagot ng pamasahe ko eh. Wag niyo sana misinterpret, pero talagang ganun ho ako dati. Nilalapastangan ko yung mga kasintahan ko. Kinakwartahan ko talaga sila noon. Masama ho ang ugali ko eh. Pero hindi naman ako ganun kagwapo, kataon lang, naloloko sila. So, sabi ng Lord, bitawan mo na yan. Lord naman baka pwede namang iba. Kasi, Lord, pag kailangan kong papel, siya nagbibigay. Ang sabi, give her up. Umiiyak ako, sabi ko, Lord, patunayan mo naman, you will provide for me. Kasi, kawawa naman. I-give up ko to. Kayo na ang Diyos ko, wala nang iba. Give her up. Tapos pangalawa, Lord, pag sinabi ko sa kanya yan, sasabihin niya, magpapakamatay siya. Di ba, alam niyo mga babae, di ba? Break na tayo. Papakamatay ako. Ganun yan eh. Marami nang ganun nangyari, Lord. Malabo yan. Yung sabi ng Diyos, basta iwanan mo na siya. Lord, ang hirap eh. Alam niyo, sabi lang ng Diyos, you focus on me, you don't even need to tell her. Basta lumayo ka na. Talagang iniiwasan ko na lang para sa Diyos. Parang bastos lang nangyari, no? Pero sabi niya, matanda na yan. Ako nang bahala sa kanya. I will take care of her. Iwas ako. Sabi niya, nung minsan nakita ako, tinulak ako. Sabi ko, bakit? Kapal mo. Sabi ko, Lord, kawawa naman. Ang isip niya, makapal ako. Tati na yan. Ang tanong na lang, mahal mo ba ako o hindi? Mahal mo ba siya o hindi? Kung mahal mo siya, pababayaan mo siya sa akin. Ngayon, kung mahal mo ako, sumunod ka sa akin. And alam niyo, because of those choices that I made in my life, I can honestly tell you, I praise God because His manifest presence becomes so real. So real. Bibigyan ko ng sample. There was, a time, para lang maintindihan nyo. Sabi ko, God, paano na po itong anak ko mag-e-enroll na wala pang pang-enroll? Sabi ng asawa ko, sweetheart, mag-e-enroll ng mga anak mo. Inulit pa. Alam ko naman. Pero nagdadagdag ng Holy Spirit. Babad na. Ayoko naman pong sabihin, wala tayong pera. Walang problema. Relax ka lang. Pero pagdating ko sa kwarto ko, meron akong prayer room, doon ako umiyak. Panginoon, paano ito? Sasabi ng Diyos, I will take care of you. And would you imagine, on time na yon, wala akong pinapastoran dahil nga natanggal ako. Tapos ito na, pagdating doon, would you believe, tinawag ako ng isang pastor, sabi niya, Bong Camir, tinawag ako, sabi niya, lapit ka. Sabi niya, I know you need this. Inaabutan ako ng envelope. Sabi ko, ano ito? Buksan mo. Hindi ako sanay ng ganun, yung bubuksan mo sa harap na Siyempre, buksan mo. Pagbukas ko, iyak ako. Lord, kulang ito.
Kasi kulang talaga eh. Hindi naman siya exact kulang. Pero marami na rin. Isang anak ko makaka-enroll na. Kaya 4 anak ko eh. So sabi ko, kulang to. Pero pasalamat ako siyempre. Pero sa loob-loob ko kulang. So, nababasta ako, thank you ako sa Lord. Trabaho na ulit. Trabaho na. Pagdating ko doon, ang nag-invite sa akin, secular company, hindi Christian group, secular company. Habang nagsasalta ako, bigla pa naman sabi nung isang, nung sa mama, Brother Bong, ang tagal na kitang hinahanap, 2 buwan na. Sabi niya talaga, sabi niya, bakit? Itong cheque, merong pinabibigay sa iyo ang Diyos. Check. Sa akin, ayan, tinan mo, post-dated. Tagal-tagal na 2 months na malapit ako. 2 months na yung check, Sabi niya, oo nga, no. Tapos pagtingin ko ng amount, ma-enroll na lahat yung 4. Yung unang binigay, pang lang, pang tithes. At pang sariling gamit. But the manifest presence is there. And you would be surprised you will even be able to help other people. Why? Because you chose to obey Him. You chose to love Him. Why? Because love is a choice. Nagkakaintindihan? Choose to follow Jesus. Now let's continue. A new commandment I give you. Binalik niya ulit. A new commandment I give you. I'm telling you this. What? Love others as I have loved you. Kaya ang ganda sinabi ni Pastor Peter, he quoted this morning. Sabi niya, we are not judged by the creed, but by deed. Amen? Amen po? Kaya grow in love. Now listen to this. So ito na yung balik tayo doon sa lawyer. But wishing to justify himself, he said to Jesus, and who is my neighbor? Siyempre, hiyang-hiya siya, no? Parang, tagilid ako rito, I cannot justify myself. But some scholars said that yung word na justify dito has something to do with how to be acceptable before the Lord. Now, medyo stretch ng konti yon, pero ito gusto ko ipakita sa inyo. For every one of us, parang He wanted also to tell everybody, can you imagine, I'm a lawyer, I'm a teacher of the law, tapos parang napahiya ako rito, parang nailagay ako I was put on the spot. Type niyo ba yon? Di ba? Sabi niya, teka muna, ano gagawin ko? Sabi niya, teka muna, and who is my neighbor? Kung ako iniisip ko, sabi ko, bakit tinanong kaya yung who is my neighbor? Ba't niya tinanong, how can I show loving God with all of my heart, with all of my soul? Obviously, mahirap sukatin yan, tama ba? Kasi mas madali-dali yung sukatin yung neighbor. Kasi yung God, mahirap sukatin. Ano ang panukat mo? Loving God with all of your heart, soul, and mind? Parang hirap eh. Parang masusukat mo pa yung loving your neighbor. Obviously, palagay ko lang ang isip niya, okay, doon na lang tayo sa madaling pag-usapan. So, who is my neighbor? Para mapalusot naman ako. Para sinasabi niya, Lord, isipin niyo to, hindi madaling pinasasabi mo, do and live. Hindi madali yan. Mukhang nilalagay mo naman sa on the spot. Tingnan niyo kung gaano kahirap. Huwag natin muna pag-usapan yung tungkol sa Diyos. Yun na lang, who is my neighbor? Sino neighbor ko? Madali ba yun? Come on. We're talking about probably the Jews. Yun ang mga neighbor ko. O kaya yung mga tao sa Pero Lord, sinong neighbor ko? Come on. Parang sinasabi niya, God, if you want me to do it, it's impossible. I don't know my neighbor. Pag dito na lang sa service natin, love other followers of Jesus as I have loved you. Let's say, no, how can I be sure na follower to ni Jesus? Tingnan niyo naman, sa dami namin dito. Kaya nga, pagdating pa lang sa CR, nag-uunahan na kayo, tama ba? Hello? Yung iba nga, galit na galit na. At tagal naman na sa loob. Ano ginagawa niya loob? Ganun yan. Pero sa ngiti na, nakangiti yan. May nakakainis na siya. Tanggal na niya. Anong ginagawa niya ron? Ano ma? Natulog na ata. Minsan ganun ang pakiramdam natin. Hindi natin iniisip kung nag-LBM yun. Hindi mo natin naisip yun eh. Ang naisip lang natin, ang tagal niya. Nakakainis na yan ha. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti, kami mga lalaki, hindi namin problema yun. Ang problema namin kasi nakatayo lang kami eh. Yung mga babae, madali. Kaya ang tagal. Di ba? Yung iba pa, hindi lang yun. May mga kaibigan pa, oy, kamusta ka? Halika, dito ka na. Pero singit pa. Kapatid naman kay Lord eh. Di ba? Pero singit pa. Hindi nga naintindihan, hirap na ako Kanina pa ako naghihintay. Hindi nakakatuwa yan. Lord, palagay ko, hindi ito mga kapatid. Mga hindi Christian ito. Kaya pwede na magsalta. Ano ba? Tagal-tagal na. Kanina pa ako nagpe-pray. Ayaw nyo nagkukunwari pa kayo, pero nararamdaman nyo yun, di ba? Parang kung pwede na, paglabas, tinatandaan nyo yung mukha. Pagdating sa upuan, yung alin na, kikita mo yung alin na yun? Ang tagal niya sa CR.
Pinagkikwentuhan niya. Mamaya, yung kasama mo na wala namang kamuang-muang, galit na rin sa kanya. Galit na rin sa kanya. Tapos kaya tanong mo who is my neighbor? Parehong tanong, who is my neighbor? Justifying yourself. Lord, I cannot practice this. I don't even know my neighbor. Mali ka, pakinggan mo to. And Jesus Christ shared this. A man was going down from Jerusalem to Jericho. Can you imagine going down from Jerusalem to Jericho? Mga 2,300 feet above sea level yung Jerusalem. Yung Jericho about 1,300 feet below sea level. Kaya ang grabing, talagang highway na pababayan na napakadelikado. And sabi ganun, and fell among robbers, and they stripped him and beat him and went away, leaving him half dead. Now listen to this. Sino yung ginulpe? We don't know what kind of man he is. Pero ang isang sigurado ko, he was just a traveler, gulpi sarado, ninakawan, bugbog sarado, mukha ng patay. Pag sinabi mong half dead, hindi ka na sigurado kung buhay pa yan. From a distance. Tama? Tama ba? And sabi niya, and by chance, a priest was going down on that road. When he saw him, he passed by on the other side. Priest, am I hearing you right, sir? You're telling me the priest? Come on. Priest, ito na yung pinakakumbaga sa mga tao, sa externally, ito na yung siguradong pupunta sa langit, itong priest na ito. Sigurado na yung pinakamabuting tao na ito, itong pinakamabait na tao, yung priest. Kahit dito, minsan akala ninyo yung mga pastor ang pinakamabait na tao dito sa grupo na to, hindi yan totoo. Eto, priest, sabi niya, nakita, lumayo, pumunta sa kabilang daan. Tama? Sa kabilang bahagi ng kalye. Now, tuloy tayo. And likewise, a Levite, kumbaga, yung isa priest, parang pastor. Yung Levite, ebanghilista. Nakita niyo na yung diferensya. Ngayon, sabi niya, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Parehong ginawa. Parehong. Kasi sabi niya, Lord, don't tell me these people who know the law. Hindi pinansin. Pag-isipan natin mabuti. Now, para maintindihan ninyo, in fairness naman to the priest, hindi sila pwedeng lumapit sa patay. Speak to the priest, the sons of Aaron, and say to them, no one shall defile himself for a dead person among his people. Or no shall approach any dead person, nor defile himself even for his father or his mother. So in other words, giving the benefit of the doubt, the priest maybe went out, parang lumayo from a distance kasi isip niya, baka patay na yon. I would be defiled. So, iniisip niya ang kanyang sarili, ayaw niyang marumihan. Or pwede naman, nag-iingat din. Tama naman ang Bible. Sabi rin ng Bible, be prudent. Kaya sabi sa Proverbs, the prudent sees the evil and hides himself. But the naive go on and are punished for it. Yung bagang, alam mo ng delikado, baka nandiyan pa yung mga nagnakaw. Di pag tinulungan ko yan, ako pa madadali. Nakukuha niyo yung sabihin? They're very pragmatic. Now, listen to this. They were using the law against itself. Why? The law was given, the intent of the law is for us to love God and love our neighbor as we love ourselves. Tama ba? Yung batas para magmahal. Hindi para hindi magpakita ng malasakit. Sa madaling salita, maaring totoo ito, pero ang pagmamahal, ibig sabihin, iniisip niya pa kung ano yung mga posibilidad na makatulong na hindi siya maloloko, na hindi rin siya malalagay sa alanganin. Tama ba? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Minsan ganun tayo, di ba? Gusto ko tang tulungan. Kaya lang, paano kung hindi ka magbayad? Paano kung malagay ako sa alanganin? Paano kung ako maipit? Pero gusto ko tang tulungan. Yun ang totoong pag-ibig. Nag-iisip ng solusyon. Hindi siya nag-iisip ng hadlang para gumawa ng mabuti. Nakakaintindihan po tayo. Now, itong mamang itong amazing. Para maintindihan natin how to love. The Samaritan. Sa lahat naman ng gagamitin ni Jesus, yung Samaritan pa. Bakit naman yung Samaritan? Doon pa lang sa salita, sama. Diba? Bakit naman siya? Samaritan pa, who was on a journey, came upon him, and when he saw him, he felt compassion. Look at the words. Samaritan, he did not even know the kind of person that was lying down on the road. Ito ba'y Hudyo? Kasi ang Samaritan, kaaway ng mga Hudyo. Dahil ito rin yung kalaban nila, Nehemiah, nung tinatayo nila yung Jerusalem, yung wall ng Jerusalem. Ito yung mga pumipigil kala Ezra, nung tinatayo yung templo. These Samaritan people, they hate the Jews, and the Jews hate them. Sa lahat naman ng tao, bakit siya pa? Kaya ang unang tatandaan ninyo, when you think of love, think of eternity. Say it with me. Eternity.
Remember, ang tanong niya, eternity? Lahat ng utak mo, di baling lugi ako sa lupa, basta wag lang sa eternity. Tama ba? Now, itong Hudyo na to, he's not thinking about eternity, he's thinking about his position as a lawyer. He's thinking about his position as a teacher. Kaya napapahiya siya, he wants to justify himself before men. Kaya sabi ng Lord, eternity. Friends, pakisabi sa katabi mo, you want to grow in love for others? Think of eternity. Eternity. Gisingin mo, tulog na eh. Nasa eternity na siya. Eternity. Isang salta lang, eternity. Bakit? Tingnan nyo ha. Sabi niya, he felt compassion. Look at the words, compassion. Dito maintindihan nyo ito, Samaritan. Kung ito'y Hudyo, hindi niya pinansin kung Hudyo siya. Hindi niya pinansin kung Samaritano siya. Ang issue, kahit sino pa siya, he is a total stranger. But, he showed love. Kasi love means no partiality. Walang preference. Wala siyang tinatangi. Wala siyang favoritism. Hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo. Hindi siya nakakadire o pare-pareho sila. Para sa kanya, ang pagmamahal, walang pagtangi ng tao. Nagkakaintindihan tayo. Kaya nga, sabi ng Bible, but if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressor. Anong law ito? Love your neighbor as you love yourself. Kaya ang sabi ng Bible, paano naman yung pastor? How can I love this person? Simple lang. Hindi ka naman mag-iimbento ng kung ano. Treat others the same way you want them to treat you. Tatuhin mo lang sila kung paano mo gustong matrato. Gusto niyo matest ang pagmamahal? Talo pa tayo nung isang hindi mananampalataya. Sabi niya, do not ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. That is exactly what God is telling us. Gusto mong malaman kung mahal mo ang Diyos at mahal mo yung kapwa sa iyong trabaho. Do not ask what your company can do for you. Ask what you can do for your company. Do not ask what your spouse or your wife or your husband can do for you. Ask what you can do for your husband. Do not ask what your parents can do for you. Ask what you can do for your parents. Come on, parents, don't ask what your children can do for you. Ask what you can do for your children. Amen po? Do not ask what your organization or church can do for you. Ask what you can do for your church. Do not ask what your small group can do for you. Ask what you can do for your small group. Kaya the moment you have expectations from other people, you are no longer loving. Minsan hanap tayo ng hanap, kung talagang totoo siya, bakit di niya ako minamahal? Hindi yan ang sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, you love others. Hindi yan sinabi, you be loved. Walang ganon. Tama ba? Ang expectation mo na ng pagmamahal, sa Diyos lang, hindi sa tao. Pag nag-expect ka na sa tao, hindi ka na nagmamahal. You are no longer acting in love. Sabi mo sa katabi mo, why? Eternity. Pakigising mo. Eternity. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo but love your enemies and do good, and your reward will be great. You will be sons of the Most High, for He Himself is kind to ungrateful and evil men. Sabi ni Lord, this is how I loved you. I love those who are ungrateful and evil among you. I still love them. Kahit na hindi sila nagpapasalamat sa akin, pinadadala ko sila ng pagkain. Kahit na kung kailangan lang ulan, uulan. Kahit hindi sila nagpapasalamat sa akin. Nagkakaintindihan. Enemies. Kaya no partiality. Pangalawa, tingnan niyo pong ginawa nila. But the Samaritan who was on a journey felt compassion. In other words, he identifies himself. So love means identity. You put yourself, you identify with this person. He felt compassion. Ilagay mo yung sarili mo sa kanya, isipin mo siya. Kaya sabi ng Bible, look at this. Remember the prisoners as though in prison with them. And those who are ill-treated, since yourselves also are in the body. In prison? Parang ganito yan. Ikaw, nararamdaman mo ba yung kapatid mo pag nakulong, pwede yan nakulong dahil sa pananampalataya o nakulong dahil sa pagkakamali. Tama ba? Pero makikiisa ka sa kanilang dinadaanan. Naranasan niyo bang may lumapit sa iyo, may problema, na parang iniisip mo, problema mo na yon? Yung problema niya, naging problema mo. Kaya yun ang kabilin-bilinan sa akin noon nung magpapastor ako eh. Pagpapastor ka, sabi ng mentor ko, kailangan marunong ka lumungoy sa problema. Ano ibig niyo sabihin? Yung problema nila, magiging problema mo na rin. Gusto mo pa rin ba magpastor?
Kung tawag ako ng Diyos, may choice ba? Gusto mo mag-asawa, ganun din. Sabi niya, yung problema ng iba, problema mo na rin. Yung problema ng asawa mo, magiging problema mo. Ha? Hindi, wala siyang problema. Ang bait-bait niya eh. Yun na akala mo. Malaki yung problema niyan. Siya pa lang, problema na. Pag-isipan niyo mabuti. Kaya minsan nagtataka yun. Pag sabi ng asawa ko, bakit ka? Saan ka nagpupunta? Kasi may problema itong kapatid natin. O ngayon, ba't ka ikaw pa nag-iikot? Kasi nga, problema na lagi, problema ko na. Yan ang tinuturo ng Diyos sa atin. Hindi ko lagi nararanasan yan, pero the mere fact that you understand this, you will have to make a choice to take their problems as yours. Yun ang sinasabi ng Diyos. Now, alam niyo po kahapon, nag-launch tayo ng isang ministry, nakakatuwa po. These people, they really expressed their love for people who are seemingly, yung parang hindi napapansin. Kaya may the Lord bless us as we listen to their testimony. Isipin niyo itong kapatid natin. They're celebrating their anniversary today. But they chose to stay to testify to us live. Kasi dapat video lang sana eh. Kaya lang, sabi nila, we want to identify with these people. Okay po? So makinig po tayo. Ito po si Wisdom and Betty. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pangalan ko po si Wisdom. Ito po si Betty, ang aking asawa. So we are very excited to share our story. One of the most exciting moments for most newly married couple is when they become parents. My wife and I were filled with anticipation. The day came when our daughter was born. We named her Kayla. 2 weeks later, after a routine checkup, we were surprised to receive a call from our doctor informing us to bring our daughter to the hospital immediately. The doctors found out na meron po siyang sakit na necrotizing enterocolitis. Medyo seryoso po itong disease na to because 1 out of 3 babies namamatay po dahil sa disease na to. The doctor told us to stay in the hospital for the treatment because our daughter is not allowed to feed on milk while on antibiotics. So they needed to put her on an IV. Ito po yung dextrose to sustain her for 7 days. Pero after 3 weeks, my daughter's condition did not improve. So isang araw po, isang umaga, my daughter who hasn't been fed for 3 weeks went into seizure. Her heart rate dropped to very critical levels. And then teams of doctors and nurses scrambled into our hospital room and they did all their best to save her, while I watched helplessly. My daughter was brought to the ICU and we were told that our daughter was in very critical condition and we should expect the worst. For the first time, parents, bagong honeymoon, we were never thought that we would find ourselves in this situation. Nag-struggle po kami to connect the promises of God with what we are going through. But despite of this, my wife and I kept trusting God. Even though God seemed absent sa ICU, we had to remind ourselves that God is sovereign and He is in control of the whole situation. It was one of the toughest times for me and my wife, but by the grace of God, on the 53rd day of our stay in the hospital, God fully restored our daughter. What we didn't know, it was just the beginning of a very long journey. A few months later, one of the PD residents we met at the hospital dropped by to visit our daughter. And when she was about to leave, sinabihan niyo po kami to see a geneticist for chromosomal analysis. We later realized that our daughter was being tested for a genetic disorder called Down syndrome. After 2 weeks po, the result came out and it was confirmed that our daughter has Down syndrome. It was one of the saddest and most painful days of my life. As a mom, we all have great dreams for our children, but a medical diagnosis like Down syndrome really shattered all those dreams. The only thing we hanged on to is the hope that we have in Jesus. With such a big challenge facing our daughter's future, we chose to believe that God is still good. Even if we did not fully understand His plans, dinedicate po namin ang aming daughter to the Lord and chose to thank Him even in the midst of pain and held on to His promises that God knew exactly the plan He had for us.
Ito po ang story ng aming daughter. Raising a daughter with special needs has been filled with challenges and difficulties. But because of Jesus, the blessings far outweighs the challenges. When we started this journey 14 years ago, naghanap po kami sa CCF for a ministry to help us or support us. And I remember Pastor Peter saying, "Why don't you start it?" There are so many other families with special needs, children, and Pastor Peter's question was spot on. But back then, hindi po namin alam kung paano. Well, we are here today to share a miracle. Last night was our anniversary night, and instead of going out to dinner, CCF hosted the first special needs ball sponsored by Tim Tebow Foundation as the launching of Unique, CCF's first special needs ministry that Wisdom and I have agreed to lead. Thank you. God blessed us with a daughter like Kayla so we can be used by God to love others who are going through the same journey we had and challenge them to be a blessing to others also. We can relate to the words of the Apostle Paul in Philippians 1, verse 12. I want you to know that everything that has happened to me here has helped to spread the good news of Jesus Christ. Please pray for us as we embark on this journey of leading this special needs ministry. Our heart is to love families affected with disabilities and to journey alongside them, and above all, to connect them to Jesus, the only true source of hope. Bago po kami umalis mamaya, may papalabas kami na video how God manifested His goodness through a special ball for special people last night. Through the partnership of Team Tebow Foundation and CCF, we witnessed firsthand the meaning of true love. Once upon a time, my wife and I had a dream for our daughter. But you know, after last night, we learned that God's dream for her is grander than what we can ever imagine or hope for. I am Wisdom C. This is my wife, Betty. We stand here as a witness how God can turn a test into a testimony. Maraming salamat po. To God be the glory. What's up, everybody? This is Tim Tebow. I hope you are having the best night. Why? Because this night is about you. It is a night for you to shine. I wish I could hug every single one of you. I wish I could have seen every single one of your tucks and your dresses and how awesome you look. But guys, it is my honor right now to name every single one of you the queen or the king of the prom. But guys, more importantly than that, that's how God looks at you every single day of your life. That's how important you are. That is how special you are. And that is how much you are loved. So have the best night, enjoy it, dance the night away, and God bless every single one of you. Have a great night.
Amen. Praise God. Praise God. Alam niyo kahapon na nandun po ako, nung nakikita ko sila, sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko po maging katulad nila. Kasi alam niyo itong mga to, hayagan ho physically, yung problema nila nakikita physically. But deep within their hearts, hindi sila namumblema kapareho ng problema ng marami sa atin. Kasi ang problema ng marami sa atin, wala sa labas, nasa loob. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko maging katulad nila. Bakit? Kasi po, to be honest, yung iba sa kanila doon, meron silang, they're suffering from autism. Yung tawag nila doon, they have their own world. But to be honest sa akin po, sabi ko, I want to be that kind of person para sa Diyos. Yung ang mundo ko lang si God. Yung ganun ba? I just want to be in love with God na kahit nagkakagulo yung mundo rito, ang utak mo, kapayapaan dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, Diyos ng kapayapaan. Amen po? Kaya po, maraming mga magulang nasasaktan po sila sa mga ganyan pagka yung anak nila ganyan. Ako, hindi, yung anak ko po, special din. Hindi lang, yung degree lang medyo mild. Pero as a tatay, masakit din ho sa akin yun. Kasi sa una, sabi ko, Lord, bakit po? Pero sabi ng Diyos, mas mapalad siya kaysa sa iyo. Bakit? Kasi hindi lang siya special sa tingin ng tao, special siya para sa akin. Nakakanindihan? Kaya pakisabi sa katabi mo, huwag ka masasaktan. Sabi mo, you are a special child before God. He loves you. At alam niyo kung bakit yung mga taon to nakakatuwa? Hihahag ka na lang bigla na lang silang ngingiti sa'yo, kasalubungin mo, ngingiti sila sa'yo. Tayo, hindi tayo basta makangiti. Titingnan pa natin yung ngingiti sa atin. Mangungutang ba to o hindi? Ganun ba? Hinuhusgahan natin sila agad. Ito, walang paghuhusga. They just show love and concern. Kaya alam nyo, ito po ang pagmamahal. Kung titingnan natin ulit ang Bible, love means time. And here I will end. Love means time. Ano sabi ng Diyos? Sabi niya, look at this guy. He's a busy person. I assume na siya po ay businessman, traveling, and he's such a busy person. And yet, he was willing to give up the time. Alam niyo bang bakit time ay napaka-importante? Yan ang pinaka-importanting resource meron tayo. Bakit? Kasi yan hindi mo na mababalik. Yung mawala yung pera, mahahanap mo pa ulit yan. Yung oras, pag binigyan mo ng 5 minuto isang tao, hindi mo mababalik yung 5 minuto na yon. Lumipas na yon. Tama ba? But this guy, he was willing to be delayed, to be late to his appointment because he loves this person whom he does not know. Yun ang sinasabi ng Diyos. From eternity past, he was willing to come, spend time with us. Nagkakaintindihan po? Kaya ho sa oras, kung mahal mo yung tao, you spend time. If you love God, you spend time with God. You spend time knowing what He wants, knowing His will. Hindi mo sabihin, mahal ko ang Diyos, hindi mo inaalam yung kalooban niya, hindi mo binabasa yung salita niya. Kung talagang mahal mo si God, you will spend time to know what He likes and what He dislikes. Amen po? Kung talagang mahal mo isang tao, you spend time. Yun ang idea. Kaya pansinin niyo po, we must show love through actions that are sincere, not through empty words. You give time. It is a sacrifice on our part. Now, lagpasan natin ito. Sabi niya, kaya tingnan niyo, and he came in, bandaged him, his wounds, pouring oil and wine, put him in his own beast, brought him to an inn, and took care of him. Now, look at what he said. On the next day, he put 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said, take care of him. Whatever more you spend, when I return, I will repay you. Grabe yun ha. Yung binayad niyang yun, kayang magstay na ng dalawang buwan yung mama doon sa inn. Sabi niya, I will take care. Ito, bayad na in advance. You take care of him. Wine, oil, lahat ng baon niya, binigay niya na. Pero sabihin ng haba pa ng biyahe ko, dami ko pang pangailangang pera. It doesn't matter. The point is, he was willing to die for someone he did not know, but someone he knows needs something. Yun ang challenge sa atin. And that's love. Kaya sabi ng Lord, kailan mo gagawin yan? Ito, pansin nyo ha, kailan mo gagawin yan? Lagpasan natin po ito. Ito sabi niya, which of these 3 do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the robber's hands? Pansinin niyo po itong scholar na ito, itong lawyer na ito, the one who showed mercy toward him. Hindi ba lang binanggit the Samaritan? Hindi niya binanggit. Kasi masama ang loob nila sa Samaritans. Kasi sabi niya, the one who showed mercy toward him, then Jesus said to him, go and do the same. In other words, love means now. Don't wait for tomorrow. Now. Express it
Now. Mamaya ang challenge yan sa parking. Mamaya ang challenge yan sa elevator. Mamaya ang challenge yan paglabas ninyo sa CR. At pag nagkikita-kit, magbabatian kayo. Then you will know. Yun lang simpleng ngiti. Malalaman mo na. Amen? Hello? Andiyan pa kayo? Hindi ko makalimutan sabi anak ko, Pa, bakit nginingitian mo yan? Hindi ka naman nginingitian pabalik. Anak, mahal ko siya. Hindi ko tinatanong kung mahal niya ako. Kaya ngingitian ko siya. Okay po? Let me end with a story. May mama ho, may sugat, nagmamadali sa ospital. Tingin sa oras, katulad ng ginagawa iba sa inyo. Tingin. Sabi niya, 8:30 na, kailangan ko nandun ng 9. Sabi ng isang nurse, Sir, unahin ko na po siya. Haba ng pila Tulungan ko na siya, mukhang nagmamadali po Yung matanda, sabi niya, ano po ba? Mukhang mayroon kayong nagmamadali kayo. Oo nga Kasi kasi pupuntahan ko pa yung asawa ko. Saan po ba siya? Nasa sa parang home for the aged. Kasi meron siyang Alzheimer. Hindi na siya nakakakilala. Ganun po. Kaya gusto ko nandun ako ng 9 o'clock. Bakit po? Bigla ba siyang nakakakilap? Nandun kayo? Hindi, ano ka ba? Basta, kailangan ko siyang puntahan tuwing 9 o'clock. Ayoko malate. Sabi niya, ibig sabihin, hindi kayo kilala? Oo, hindi niya ako kilala. Ba't pinupuntahan niyo pa? Hindi naman nga kayo maaalala. Pero naaalala ko siya Hindi naman tanong kung naaalala niya ako. Ang tanong, naaalala ko siya. Kapatid, ang totoong pagmamahal, hindi yung matatanggap mo kung ano yung may pagkakaloob mo. Amen po. Pero hindi mo may pagkakaloob. Ulitin ko, hindi mo may pagkakaloob ang isang bagay na wala ka. Kaya maliban ang Diyos na nagmamahal sa iyo, nasa sa iyo, hindi ka makamamahal tulad ng nais ng Diyos. Kaya wala kang aasahang eternity because love is the eternity code that you and I need to enter the kingdom of heaven. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sabi ng Diyos sa lahat ng gagawin mo, dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo ang iyong kapwa, tulad ng pagmamahal ni Jesus sa Kanya. Tulad ng pagmamahal ng Jesus sa iyo. Hindi tinatanong ng Diyos kung gaano mo siya kamahal. Ang dapat mo maintindihan para magmahal ka, ay kung gaano ka kamahal ni Jesus. Na handa niyang ibigay ang Kanyang sarili. The God who never experienced pain was willing to be tortured, to be hurt and harmed by the very people He created because He wants to save them. Yun ang pag-ibig. Yun ang pag-ibig ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, love one another as I have loved you. Kaya ang tanong ngayon, anak, kapatid, huwag mong piliting magmahal sa iba. Piliin mong magmahal sa iba. Tulad ng pagpili ni Jesus na mahalin ka. Maliban na lamang na hindi ka patiyak kung mahal ka nga ni Jesus o hindi. Na gusto kong maunawaan mo, mahal na mahal ka ni Jesus. Kaya mo lang hindi maramdaman at maranasan ang pag-ibig na yon ay dahil hindi mo pa tinatanggap yung pag-ibig na inaalok niya sa iyo. Kaya ang tanong ni Jesus sa iyo, mahal mo ba ako, anak? Alam mo bang mahal kita? Kung mahal kita, tatanggapin mo ba ang pag-ibig ko sa iyo? At kung tatanggapin mo, inaamin mo ba na hindi mo kaya na mapunta sa langit sa pagsunod sa aking utos, kung kaya't kailangan mo ako na tumupad nito para sa iyo? Kung ikaw'y magpapakumbaba at iisipin mong eternity, that your effort, your work is not allowed in eternity. Only the love of Jesus in you. So unless God is in you, your Lord, your Savior, you don't have the eternity code, love. Kaya kapatid, gusto mo bang makatiyak na meron kang ganung code sa buhay mo? Tanggapin mo si Jesus. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. At sundin mo ang kanyang sinasabi. Alamin mo ang kanyang kagustuhan. Gawin mo ang kanyang pinagagawa. At sa lakas na galing sa kanya, at sa biyaya na galing sa kanya, matututo ka at lalago kang magmahal. Uunlad ka sa kaunawaan
ng pag-ibig. Thank you, Jesus. Father God, kilala niyo po ang bawat sa amin dito. Kilala niyo po ang mga taong nangangailangan ng pag-ibig ninyo. Dahil alam nila sa puso nila kung paano hindi sila marunong magmahal. At doon pa lamang alam na namin kung kayo nga po'y nananahan sa aming puso o hindi. Kaya't Panginoon, tulungan niyo po na maging mapagpakumbabahang bawat isa sa amin dito, na aminin kung kayo nga'y nasa amin o hindi. Kadalangin ko, O Diyos, na tunay nga pong pagharian niyo po yaong pong mga kumikilala sa inyo bilang kalang Panginoon na tagapagligtas tulad ng sabi ninyo. Father God, allow your presence to be manifested on them. Kaya lang, dalangin ko, Panginoon, to allow them to accept you as their Lord and Savior. Salamat po, Panginoon. And I pray, Father God, sa bawat sa amin dito, sa bawat pamilyang aming nire-represent, sa bawat Panginoong komunidad na aming kinakatauhan, dalangin namin na makita sa amin ang pag-ibig na nag-uumapaw, ang pag-ibig ninyo, O Diyos, sapagkat ang pag-ibig niyo'y walang hanggan. At dahil ito'y walang hanggan, hindi ito pwedeng manatili sa puso lang namin. Dapat namin itong ibahagi sa ibang tao. So Lord, allow us, Father God, to be known as a people of love because we belong to you. Thank you, God. Bless your people. Bless everyone in this auditorium and allow your name to be honored and glorified as we express your love towards others. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Kung kailangan nyo po ng prayer, lapit lang po kayo. Our prayer leaders will pray with you. God bless you. Praise God po sa mensahe ngayong araw na to. Na-bless po ba tayo? Amen. Mga kapatid, kung nangusap sa inyo ang ating Panginoon at gusto nyo magbigay, meron po tayong mga type boxes around the auditorium. And sa mga bisita po namin, we would like to invite you sa Welcome Center after kantahin po natin ng last song. Let's sing all of it. Jumpstart your
spiritual journey by joining an online or offline small group. Go to ccf.org.ph/dgroup. Worship together with us via live stream here at 9 a.m., 12 noon, or 3 p.m. Philippine Standard Time. Join us at stream.ccf.org.ph. Want to find a CCF near you? Check us out at ccf.org.ph/locations. We are so excited you were able to join us today. God bless, and see you next time.